Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga Pariseo at mga iskriba kay Jesus, ang mga alagad ni Juan ay malimit mag-ayuno at manalangin. Gayon din ang alagad ng mga Pariseo. Ngunit ang mga alagad mo'y patuloy ng pagkain at pag-inom. Sumagot si Jesus, pag-aayunuhin ba ninyo ang mga panauhin sa kasalan, samantalang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na ang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Sinabi rin niya sa kanila ang isang talinghaga, walang pumipiraso sa bagong damit upang itagpi sa luma. Kapag ginawa ito, masisira ang bagong damit at ang tagping bago ay hindi babagay sa damit na luma. Wala ring nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, papuputukin ng bagong alak ang balat. Matatapon ang alak at masisira ang sisidlan. Sa bagong sisidlang balat, dapat ilagay ang bagong alak. At walang magkakagustong uminom ng bagong alak kapag nakainom na ng inimba, sapagkat sasabihin niya, masarap ang inimba. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat, mga kadistrito ni San Nicolas. Ngayon po ay ika-6 na gabi ng ating pong pagdiriwang ng Lubina para sa karangalan ng ating patron si San Nicolas de Tolentino, at wini-welcome po namin kayo lahat dito po sa Barangay 276 at Barangay 274, at sa tulong po ng kanilang mga chairman, Chairwoman Lovely Nieto at Chairman Nat Sena, tayo po ay nagkakatipon dito sa barangay na ito upang pasalamatan ng Panginoon sa mga biyayang kanyang ipinagkakaloob sa ating lahat sa tulong din ni San Nicolas de Tolentino. Sana po mapamilyar tayo na kapag may nagtatanong sa inyo kung anong distrito kayo, hindi po tayo Binondo, hindi rin tayo Tondo, tayo po ay district ng San Nicolas. Okay po ba? Ever since ba yun na o bago lang ito? Bago lang ito. No? So sa mga postal code, yan po yung inyong ipilapan. No? Pag siningi yung address, yan po yung inyong ilalagay. So pang-anim na gabi na po tayo at pasalamat tayo sa Diyos dahil kahit papano huminto po ang pag-ulan. Papahinga lang tayo ng konti at paghahandaan natin ng pagpasok o pagdating. Pwede nga lang i-welcome natin, lagyan natin ng pom-pom sa pagdating ni Ferdi at ni Hiner. Pero lahat naman po yan ay hindi pambubulaga, kundi paghahandaan ang pagdating ng bagyo. Kasi normal po yan, normal yan sa kalikasan na darating sila. Kaya tutusin po, siksik, liglig at umaapaw talaga kapag nagbuhos ng biyaya ang Diyos. Dati-rati, naririnig natin, nangangamba tayo kasi mauubusan na tayo ng tubig. Dahil pababa ng pababa ang supply ng tubig sa mga dam natin. Ngayon, pinoproblema kasi hindi na makontain yung tubig, nag-uumapaw tayo sa tubig. Ganun yung sana mas makita natin na kapag kumilos ang Diyos at nagbuhos ng biyaya, talagang aapaw ang biyayang ito. Kaya nawa, sa gabing ito ng ating pagnanobena, mas maunawaan din natin yung paalala sa atin ng mga pagbasa natin ngayon.
Sa unang pagbasa sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, ang paalala niya ay nasa Panginoon ang paghatol. Wala sa atin ang paghatol. Hintayin lang daw natin, no? Sabi dito, hintayin natin yung tamang panahon na ang Diyos ang hahatol at ang Diyos din ang tutulong sa atin para lumitaw ang buong katotohanan na dapat nating matutunan. At sa Ebanghelyo, sinasabi ni Jesus na walang magtatagpi ng bagong tela sa lumang tela. Sino po ba nakaranas sa inyo na magtagpi para makatipid pa ng konti, no? Yung bang kaya pa naman, no? Kung may butas na yung pantalon, tagpian natin. Kung may butas na yung short, tagpian muna natin. Yung sa mga tatay, talagang malalaman mo na matipid kasi yung kanilang mga kalsolsilyo, yung kanilang mga brief, may tagpi. Para lamang talagang maipakita na handa tayong magtiis, handa tayong magtipid para may maibigay tayo sa inyo po mga pamilya. Pero sana mas maintindihan din natin po, no, itong mensahe sa atin na pangalagaan natin yung ipinamana sa atin, pangalagaan natin yung itinuro sa atin. Hindi natin ito pwedeng basta tapalan lang, no, ng kung ano-ano na makakalimutan na natin yung pinakadiwa ng utos ng Diyos. Kasi dito, yung bago na ini-introduce ng mga Pariseyo at mga Iskriba ay yung tungkol sa pag-aayuno. Na sinasabing bakit yung mga alagad namin, alagad ni Juan Bautista, nag-aayuno, bakit yung sa'yo? Hindi. Kaya ibinigay ni Jesus yung talinghaga para mas maunawaan na yung luma na kanilang tinatakpan, yun yung the best na dapat nating inaaral. Yun yung utos ng Diyos eh. Hindi tayo pwedeng introduce na hindi natin pa lubusang naunawaan yung ibinigay sa atin noon, tapos maglalagay tayo ng mga bago na hindi talaga makakabuti, hindi makakatulong. Kaya nawa, mas maging bukas tayo sa pagtanggap sa mga aral na binibigay sa atin ng Diyos, lalo tigit, karamihan po sa atin dito ay mga lingkod ng barangay, mga nagsisilbi sa barangay, na pairalin natin kung ano ang utos ng Diyos at hindi kung ano ang utos ng tao na pinipilit natin na ibigay sa kanila. Kasi sasabog talaga yan. Hindi talaga tutugma yan. Kaya nawa, no, medyo itong mga salita na binibigay sa atin ng Jesus ay patuloy natin na pagnilay.